Nga pala, may nagtanong, kung ako daw nagsulat ng libro na pera na hindi bitin. Ako nga po talaga yon. Hindi po chismis yon, hindi po fake news yon. Ako po ang author ng pera na hindi bitin na binibenta ngayon na 143 dahil I love you. Okay? And ako nga rin po ang asawa ni Miriam Kiambao. Totoo po yon. Hindi po haka-haka, hindi po chismis yon. Ako po talaga ang asawa ni Miriam. Kung gusto nyo malaman kung paano ko nagawa yon, bili kayo ng libro ng Real Men Are Pogi. Okay? Yan. Kung paano ko siya niligawan, doon nyo makikita yon. Bagamat hindi po tungkol sa pag-ibig ang ating pag-usapan ngayon, pero tungkol sa pera. Okay? And it says, 90% of Filipinos are broke or will die broke. Bakit? Tanong nyo sa katabi nyo, bakit? Bakit ba ganyan? Bakit nga ba? So, this is how the world or the whole nation, biro mo, if this were the Philippines and there are 200 of you, that means only 10% ay hindi bitin ng pera. 10% of you are only financially free. That means only 20 people out of 200. The 180 are broke or will die broke. At bilang anak ng Diyos, hindi natin gusto yon. We are not supposed to be conformed to the world. Ito po yung mundo eh. Romans chapter 12 verse 2 says, can you read this aloud all together? Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Ayan. So a lot of this seminar today is about changing the way you think.